Hi! Ako si Vinny Mancuso, Service Coordinator dito sa Sunnytown Regional Center. Tulad ng inyong napanood, nakipagkita ako kina Sofia at sa pamilya niya para sa IPP meeting. Marami akong tinanong sa kanila at sinulat ang mga sagot at sama-sama kaming bumuo ng plano. Heto, ipapakita ko sa inyo kung paano. Ang IPP ay hindi lang basta isang dokumento. Ipinapakita nito ang mapang-unawa at masusing usapan sa pagitan namin at ng tinutulungan namin. Sakop nito ang mga serbisyong posibleng kakailanganin nila. Idedetalye kung paano ihahatid ang mga serbisyong yon at kung sino magpopondo sa mga ito. Sa dulo ng agreement, makikita ang signature page. Pero mamaya natin yun pag-uusapan. Sunod kayo sa akin. Dinisenyo ang IPP Guide sa paraang makakatulong ito sa libo-libong mga taong may IDD at sa kanilang circle of support na siyasatin at alamin kung aling serbisyo ang meron na makakapagbigay ng buhay na gusto nila. May mga taong sigurado na sa mga goal nila pero may iba ding kailangan pa ng oras at gabay para malaman kung anong gusto nila. At dito kami papasok. Bilang mga service coordinator, gumagamit kami ng person-centered thinking para maging gabay sa planning process. Makikinig kaming mabuti at magbubusisi gamit ang mga tanong para siguruhing makikita namin ang mga totoong gusto ng isang tao. At dahil napakaraming uri ng goals, inorganize namin ito sa 12 mahalagang life areas. Sinisiguro nito na bawat aspeto ng buhay nila ay mabusising matutugunan sa kani-kanilang IPP. Sa kaso ni Sofia, nalaman namin gusto niyang sumali sa book club sa Bargeman's Bookstore. Pero para magawa ito, kailangan namin magbigay ng 2 klase ng service. Una, bigyan siya ng assistance para lagi siya makibahagi sa komunidad niya. At pangalawa, ang pambayad niya sa fees sa club. Bukod doon, dahil sa kanyang mga pangangailangan at sa abalang work schedule ng pamilyang Ramos, kailangan talaga nila ng dagdag na tulong. Kaya nagtanong ako sa kanila, nakinig, at sa tulong ng person-centered thinking, gumawa ako ng paraan base sa nalaman ko. Sama-sama, nakahanap kami ng solusyon, ang bigyan si Sofia ng personal assistance. Pinabantayan namin siya kay Nancy tuwing weekend para makasali si Sofia sa Mystery Maven meetings. Sabihin mo nga yun ng 5 beses? Pero ano itsura nito sa papel? Sinimulan namin sa kanyang gustong resulta. Laging itanong, paano mo gustong sagutan ng plano mo? Ganito ang sinagot ni Sofia. Gusto ni Sofia na pumunta at makipagkaibigan sa Mystery Maven's Book Club. Yung iba gustong simulan ng sagot sa gusto ko at pwede rin yun. Sagutan natin ang services. Mula sa personal assistance, ang service at support, personal assistance. Ang tumulong, PA Pals. Araw ng simula, ang unang araw ng serbisyo. Hanggang kailan? 6 na buwan mula ngayon. At tandaan, pwedeng i-extend kung kinakailangan. Ang personal service assistances ibinibigay kada oras. Kailangan si Nancy 1 beses kada linggo kaya may 12 oras siya kada buwan. Tapos, nalaman naming 2 beses kada linggo pala kailangan si Nancy. Kaya in-update namin ang IPP sa 24 na oras kada buwan. At ang nagpondo ng serbisyo, ang Regional Center. Nalutas na kung paano makakasali si Sofia sa book club. Ngayon, dapat na itong bayaran. Ang Regional Center patuloy na mas pinapaganda ang mga serbisyong hatid nito. Napag-alaman ko na pwedeng bayaran ng fees ng club sa tulong ng social recreation and camp services. Sagutan natin ngayon. Ang service at support, social recreation and camp services. Ang tumulong, Mystery Mavens. Araw ng simula, ang araw na sumali siya sa club. Hanggang kailan, ang huling araw na papayagang gamitin ng serbisyo. Sa lagay nito, 6 na buwan mula ngayon. Huwag kayong mag-alala, pwedeng ipa-extend ang serbisyong ito kapag malapit na ang end date. Ngayon, kung ang ilang mga support may isang pinanggagalingan ng pondo, ang iba maraming pinagkukunan nito. Sa sitwasyong ito, galing lahat ng pondo mula sa Regional Center. Magpapatuloy ito hanggang lahat ng napili nilang life area kompleto na. Pagkatapos, pupunta na tayo sa agreement section. Pwedeng pumayag ang mga sinusuportahan nyo sa lahat ng service, sa ilang service, o walang service. Bukod dun, pwede silang mag-request ng notice of action kung gusto nilang palitan ang desisyong ginawa ng Regional Center sa kanilang services. Sunod, i-check natin ang 3 importanteng bagay. Una, tingnan kung natanggap nila ang statement ng services na pinondohan ng Regional Center noong nagdaang taon. Check. Pangalawa, tinalakay at binahagi ang impormasyon tungkol sa mga nagbago at magbabago sa IPP nila. Check. At pangatlo, mag-set ng date para sa sunod na IPP meeting. 3 taon ang bisa ng IPP at sa panahon na yon, pwede itong i-update kahit 1 beses sa 1 taon. Depende sa kasalukuyang pamumuhay nila. Finito! Sunod, ipapaliwanag mo ang ilang special program at mga karapatan nila. Unahin natin sa self-direction. Ang self-direction ang pagkakataong ayusin ng sarili nila ang services at supports at kung sinong magbibigay nito. Halos traditional service ang napili ng pamilya ni Sofia pero gumagamit din sila ng self-directed services para ang tiyo-tito nila ang magbibigay ng respite. Ang pamilyang gustong asikasuhin ang sarili nilang service at sarili nilang tauhan, pwedeng pag-aralan ang self-determination program.
Ayon sa Section 4731 ng Welfare and Institutions Code, nire-require ang regional centers na magbigay ng proseso para sa mga sinusuportahan natin kung may reklamo sila sa regional center o sa service provider. Ayon sa whistleblower policy, yung mga taong tinutulungan natin ay protektado kung magre-report sila anonymously ng hindi tamang activity saan man sila makatanggap ng services. Ayon sa California, ang mga oportunidad para sa competitive integrated employment dapat ibigay ang pinakamataas na prioridad sa mga may IDD. Bilang service coordinators, dapat nating unahin ang trabaho nila. Kung ginusto na nilang magtrabaho at eligible na sila, magandang pagkakataon para i-partner ito sa school system natin. Obligadong tumulong ang mga regional centers sa mga may IDD kapag eligible na sila para bumoto. Karapatan ng lahat na marinig ang boses nila. Pwede rin gumawa ng Transportation Access Plan ng Regional Center para tulungan ng mga adult sa paggamit ng public transportation kung kaya nila. Kung hindi, pwede kaming magbigay ng transportation sa day services o sa trabaho. Ngayon, natalakay na natin ang bawat bahagi ng IPP. Isa na lang ang natitirang gagawin, ang pumirma. Oras na mapirmahan ang dapat pirmahan, lahat ng pinag-usapan ay magiging parte na ng IPP. At sa bawat pagkakataon na may magbabago dito, kailangan pumirma ulit ang lahat sa updated agreement. Tandaan, ang person-centered planning ay hindi para makagawa ng mas magandang paperwork. Ito ay para makatulong gumawa ng mas magandang buhay.